Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ben Adamos, pagkakataon ng magpasikat. Injury update patungkol kay Stephen Holt at Japet Aguilar. Sa nakalipas nga na laro ng Barangay Ginebra kontra Terra Firma Jeep kagabi ay hindi nga nakapaglaro itong si Stephen Holt at Japet Aguilar. Dahil pareho nga silang tinamaan ng injury noong laro nila kontra Hong Kong Eastern. Si Stephen Holt ay nadulas at mukhang na-hyperextend yung kanyang tuhod. Pero nagawa niya ngang matapos ang laro. Hindi gaya dito kay Japet Aguilar kung saan dying seconds nang tinamaan ito ng injury at tila ba may pumitik sa kanyang hita na talagang kanyang ininda. Absent nga yung dalawang yan kontra Terra Firma, pero kahit na ganun ay nagawa pa rin ng Barangay Ginebra na makuha ang panalo. Pero ano na nga ba yung latest update patungkol sa dalawang yan? Nagbigay nga ng update si Coach Tim sa naging press con interview na at this point ay pareho nga raw day by day o hindi naman kaya week by week yung lagay ngayon ni Japet at Stephen Holt dahil hindi pa nga raw sila sigurado kung gaano kahaba yung kanilang magiging recovery. Dahil kailan lang daw na injury yung dalawa tapos sunod-sunod yung kanilang laro. Meron nga raw knee injury si Stephen Holt at mukhang hyperextension o hindi naman bone bruise yung iniinda ni Holt sa kanyang tuhod. Pero hindi pa nga daw sila sigurado dahil yan pa nga lang daw yung kanilang naoobserbahan sa nasabing gwardya. Patungkol naman kay Japet Aguilar ay meron daw itong groin pull kung saan pinangangambahan nila na mayroong napunit sa inner thigh ng nasabing big man. Ayon nga sa ating mga trusted source ay grade 1 groin pull injury yung natamo nitong si Japet Aguilar. Dahil hindi naman daw masyadong malala. Ang kaso nga lang, apektado talaga yung laro ni Japet dahil mahihirapan nga siyang tumakbo, lalong-lalo na kapag tumalon. At usually, yung recovery period ng grade 1 groin pull injury ay tumatagal ng 4 to 6 weeks. Pero pwede pa daw yan mapaaga, depende sa magiging recover ni Japet. Sa ngayon ay pinagpapahinga muna ito ng Barangay Ginebra kung saan madalas nga itong pinalalagyan ng yelo sa kanyang hita para mapabilis yung kanyang recovery. Isang masamang balita yan para sa Barangay Ginebra dahil possible na hindi makapaglaro si Japet sa kanilang mga upcoming games, lalong-lalo na sa Christmas game kontra Magnolia Hotshots. Si Japet pa naman yung pinaka-inaasahan ngayon ng Barangay Ginebra sa loob ng painted area. Kaya naman, ngayong hindi makapaglalaro si Japet ay isang malaking challenge nga yan para sa kanyang kuponan. Patungkol naman dito kay Stephen Holt ay pinakamatagal na ang 1 linggong pahinga para sa nasabing gwardya. Dahil okay naman itong si Stephen Holt, talagang pinagpahinga lang ito ng Barangay Ginebra para makasiguro na hindi na lalala pa yung kanyang injury sa kanyang tuhod. Sa ngayon ay nadagdag itong si Stephen Holt at Japet Aguilar sa injured list ng Barangay Ginebra. Hindi nga makumple-kumpleto ang kanilang kupunan. Nalalapit na nga yung pagbabalik nitong si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Pero eto namang si Stephen Holt at Japet Aguilar ang tinamaan ngayon ng injury. At para sa akin mga chong, isang factor rin kung bakit palaging tinatamaan ng injury ang Barangay Ginebra players ay yung kanilang sunod-sunod na game schedule at yung kanilang practice facility sa SMC Sports Complex kung saan ayon sa mga source ay simento at hindi tabla yung kanilang pinagpapraktisan. At isa siguro yan sa factor kung bakit bugbog yung katawan ng Barangay Ginebra players. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Ben Adamos, pagkakataon ng magpasikat. Nang dahil nga sa pagkaka-injured nitong si Japet Aguilar ay wala na ngang ibang choice si Coach Tim sa kanyang frontcourt position kundi itong si Troy Rosario at itong kanilang backup big man na si Ben Adamos. Actually, last game ng Ginebra,
kontra Terra Firma Jeep ay nabigyan nga ito ng pagkakataon ni Coach Tim na magpakitang gilas. Actually, may laro naman itong si Ben Adamos, hindi niya lang mailabas dahil wala nga itong playing time na nakukuha at the same time ay baka nag-i-struggle ito sa sistemang ginagamit ni Coach Tim na triangle offense. At ngayon na wala si Japet, ay pagkakataon na nitong si Ben Adamos na ipakita ang kanyang full potential at patunayan na malaki ang kanyang maitutulong para sa Barangay Ginebra. Para sa akin mga chong, ay makakatulong itong si Ben Adamos dahil kaya nga nitong makipagbalyahan sa loob ng painted area at the same time ay meron itong outside shooting. At kung may utilize nga yan ng maayos ni Coach Tim Cone, ay paniguradong malaki ang maitutulong ng nasabing big man ngayong conference. Expected na pansamantala lang makakakuha ng playing time itong si Ben Adamos habang inaantay nilang makarecover si Japet Aguilar. Pero sakali nga na makapagpakita ng magandang performance ang nasabing big man, ay paniguradong maisasama na ito sa regular player rotation ni Coach Tim kahit pa makabalik na si Japet Aguilar. At mas magiging maganda nga yan para sa Barangay Ginebra dahil mas lalawak yung rotation ni Coach Tim sa loob ng painted area. Mahusay naman talaga si Ben Adamos, kailangan lang nito ng exposure. At tingnan na lang natin kung makakapagpakita nga ba siya ng magandang performance. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo patungkol dito kay Ben Adamos? Ano rin yung masasabi nyo sa latest update sa injury ni Japet Aguilar at Stephen Holt? I-comment mo lang dyan sa ibaba.